Pwede kasi na yung iba dyan, hindi makabalik sa 20th Oo nga, Congress oo. Jam, di ho ba? That's why we need to pray. That's why we need to pray na sana manalo lahat ng 11 prosecutors. Ayun, oo. Yan. Yan mga krandom. Panoorin natin to. Maganda, maganda. At kung mapanood nyo ng buo, maganda. At marami kayong malalaman dito sa channel ni Bossing. So hiramin natin yung video ni Bossing. Bossing, pasensya ka na. Sobrang gustong-gusto ko lang yung topic mo dito. Bye-bye! Pag-usapan natin, Luistro, Jinky, kinakalabatutan na. Kinakabahan na. Ready na daw sila doon sa impeachment trial. Ayun, kung mananalo ka ulit. Yan, ang ganda, di ba? Marami kayong mabalitaan dito sa channel ni Bossing. So, Bossing, hiniram ko lang yung video mo para maraming kakalat pa sa ibang YouTube channel na kagaya mo. Di ba? Ano yun? Venture guess yun. Kung mananalo ka ulit, karugtong kayo sa mahigit, magkikita-kita ulit tayo sa 20th Congress kung mananalo ka. Di ba? Kung hindi naman, iba ang mag-aharap na mga, ano ba to, ang tawag doon, na mga prosecutor doon sa impeachment trial. Okay? Ano yan, intact yung sinabi ni SP, ni Senate President na June o July pa nga magi-start kasi June 30 ang start ng actually, June 30 ang start ng impeachment trial. So July na rin yun. So ganun. So 20th Congress na yan, iba na yung lineup sa Kongreso, maaari, yung mga re-electionists pwedeng manalo, pwedeng hindi na. Sa Senado naman, ganun din naman. Merong mga re-electionists dyan. I think 7 ata. Okay, simulan na natin. Jinky Luistro. Marami to marami to. Tapos si Ace Barbers, binara. Kinontra ni Miss Cathy Binag. Andiyan din yan. Tapos, si Manong Ted Filon. Hindi na to bago kay Manong Ted. Talagang talaga dinig na dinig natin yung boses ni Manong Ted. Okay, kinwestiyon na naman yung PhilHealth. Kasi nga, pinag-utos ng parang Supreme Court ata na ibalik yung reserve fund na 60 billion. Parang ganon, hindi ko masyadong sure. Pero napanood na natin syempre. Napanood ko na yan, hindi ko lang matandaan yung exact words. Okay, umpisahan na natin. Ngilang kami ng update. Ready na po ba kayo? Kasi isa din partner ito sa magiging prosecutors. Ano po? Ready na po ba kayo doon sa impeachment trial, Congresswoman? I believe that the prosecution team is ready. Oh, ready na daw, Quickly, meron kaming meeting, deliberation, preparation about the articles of impeachment that we will be presenting to the impeachment court once the impeachment trial commences. No? So ano po nakatoka? Ang prosecution team. Anong nakatoka sa inyo na? Napag-usapan na ba? Saan ang focus ng Jervil, Luistro? We have informal discussions already, but I have expressed my intention to delve on the second article of impeachment, that is the confidential fund of the OVP. Yan Yun na nga, yun yung pinag-usapan natin. Saan nakatoka daw doon? Nakatoka ito. Yeah. Actually, not only me, Alvin, no? Marami kami kasi maraming issues surrounding the confidential fund of the Office of the Vice President. Talaga? And for the Department of Education, ito naman yung payola. Payola envelopes na umikot sa Department of Education as admitted already by 3 DepEd officials. Ito yung third article of impeachment, and other members of the prosecution team will be taking care of this. Okay. Tapos yung private prosecutor po ninyo, nakakuha na ba tayo? Sino yung ninyo private prosecutors nyo? There are volunteer private prosecutors, no? Kaya lang at this point in time, we have not finalized them yet, the list of the private prosecutors. Kaya hindi pa namin kayang i-disclose. But some of them are in constant communication already with the entire prosecution team of the House. How many private prosecutors do you need? We could not ascertain yet the number of private prosecutors. I honestly believe wala namang restrictions pagdating sa mga volunteer private prosecutors. Although pagdating sa public, the rules provide na 11 kami.
11 yung sa House. Oo, 11 yung sa House. Kaya lang pwede kasi na yung iba dyan hindi makabalik sa 20th Oo nga, Congress oo. ma'am, di ho ba? That's why we need to pray na sana manalo lahat ng 11 prosecutors. Kabado. Ayun, oo. So, saka yung mga private prosecutors, ma'am, sino magbabayad? Volunteer sila eh. Walang I ano? believe Pro bono. Pro bono ito. Oh. Kasi Pro bono. volunteer eh. Nag-volunteer sila. Ayun na, kung mananalo, di ba? They have to pray kung mananalo para karugtong o continuation sila sa 20th Congress. Kung hindi, private ang ipapasok ang ila-line up dyan. Oh. They want to do this for the country. That's what they say. No? Sabi ang sabi for the country daw Oo. For Yes. pero actually come to think of it, pwede din partner for publicity. Goodwill ng law firm mo. Can you imagine nandun yung pinaka name partner mo? Exactly. Nag-argue Oo. dun sa impeachment court. Hindi ho ba? I mean, it adds That also can be a a prestige. consideration also. Pero madami ito, Alvin, madaming nagpo-volunteer na private prosecutors. And this is the reason kung bakit hindi rin namin ma-disclose pa. We have to ascertain first kung sino ba ang mga ipuput on board natin dito sa prosecution panel Sige. na makakasama ng mga Kabado public eh. prosecutors. One, Kabado eh. Kasi, alam mo yon baka mamaya, di ba, may mga re-electionists kasi. So, may mga re-electionists kasi sa Congress, sa House of Representatives at saka sa Senate. So, may mga re-electionists. So, pwedeng merong hindi manalo at merong magtutuloy-tuloy. So, medyo, kaya pinipilit nila eh, di ba? Kaya pinipilit na mag-start na yung impeachment trial kasi alam nila yan. Alam nila na delikado siguro sila. Alam nila na baka hindi sila makatawid sa 28th Congress, hindi sila manalo. Patay na, di ba? Matatalino na ang Pilipino ngayon. Matalino na ang mga botante ngayon, 'di ba? Ang tawag natin sa mga botante noon, 'di ba? BO-BO-tante. O ngayon matatalino na dahil may mga social media na, meron na mga contribution ng mga videos na kumakalat circulating around social media na kung saan binabatikos at mga ebidensya, mga witness na kung saan etong politiko na to ay sutil, corrupt, at kung ano-ano pa. So, kaya laking pasalamat isa sa mga advantages ng social media, yung mga ganyan. So, nalalaman natin. Unlike before, no, can you just imagine, yung dati, walang social media. Word of mouth lang, di ba? Pagka sinabi, nakita ko, nag-abot ng pera si politiko, inabutan ako, sabi, boto ko daw siya. Pwede pang pabulaanan di ba? Pwede pang sabihin, naninira ka lang, asan na ebidensya mo, wala naman. Di ba? Noon ko, can you just imagine noon ganun ang kahit na nakita na ng dalawang mata, sinabi na nakita ko, nagbigay si politiko sa akin, sabi, boto ko daw siya. Pwede pa rin pabulanaan, pwede pang baliktarin, ikaw pa magmumukhang naninira. Di ba? Ngayon, meron ng CCTV. Di ba? That's one. Meron ng cellphone. Pwedeng kunan, pwedeng picturean, pwedeng videohan. So, meron ng magiging evidence. So, at least, hindi lang ikaw yung magsasabi. Kasi you have the proof na. Okay, balik po natin ito, si Rodante Marcoleta. Bago tayo pumunta kay Miss Cathy Binag. Ito muna, naman natin ito kay Rodante Marcoleta. Rodante Marcoleta naglabas ng sama na loob sa mga mainstream media. Pinangalanan naman niya rito Sabi parang hindi raw siya nag-i-exist, hindi raw siya nabinanggit. So, gano'n, no? Sinolplak na, binutata in short, ni Congressman Rodante Marcoleta, itong mga mainstream media. Kaya nga ako lagi ko tinatanong sa inyo yan, di ba? Tatanungin ko kayo ulit, paki-comment dyan sa baba. Kanino kayo mas naniniwala? Saan kayo mas nanonood? I'm sure naman, ako din naman nanonood ako sa ibang mga mainstream media. Pero hindi, lang yun, very small part. Ngayon tatanungin ko yan, saan kayo mas nanonood at saan kayo mas nagtitiwala? A, political blogger. B, mainstream media. Yan. Pakisagot. Kasi itong related kasi yan dito sa topic natin, susunod kay Congressman Rodante Marcoleta. Hayaan nyo na siya magkwento sa A kanya. huge rally on January 13. Mhm. I think you know about that rally. Meron daw huge rally noong January 13. Ito yung peace rally ng INC. Pakinggan na natin. I am part of that rally because I was one of the speakers. Speaker siya. I spoke for about 1 hour. Mm-mm. January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya,
His slogan, Balance News. Balance Really. news. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. It is as if I did not exist. There were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect, ma'am. Philippine Star. What was the slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters. Nobody saw me in the rally. Nobody heard me. Why? See? It is as if I did not exist. The Senate President who was not there, na nagbigay lang ng konting text message, he earned 8 paragraphs. That report. And several politicians who were there were not invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. But the guy who spoke for at least an hour provided the context of that rally. Oh, butata kayo ngayon. Oh, di ba? Butata ang mainstream media ngayon kay Congressman Rodante Marcoleta. Bakit daw yung mga ibang politician na hindi naman invited pero na-mention? Pero siya, he spoke for at least an hour or more or less an hour. Pero hindi siya nabanggit as if he didn't exist. Bakit kayo ganyan? Di ba? Sige nga, anong relation, anong relevance, anong reason or alibi ninyo? Bakit hindi ba nag-exist? Hindi nyo ba nakita? O tumalikod, nag-CR ba kayo? Nagtanghalian ba kayo during the time that Congressman Rodante Marcoleta speak about kung ano yung context ng INC rally na yan? Di ba? Kaya hindi nyo may iwasan na marami ring ayaw nang manood sa inyo eh. Totoo. Ayaw nang manood sa inyo dahil ganyan, sa mga ganyang instances. Di ba? O anong iaalibay nyo dyan? Di ba? Bakit naman kami mga political vlogger? Lahat binabalita namin. Minsan nga, kahit yung mura nga, minsan hindi na namin nadidelete, lalo na pagka live, kahit na bawal yan sa YouTube. Isa, 2, 3 lang ang magreklamo sa'yo, mag-report sa'yo. Kasi hindi madetect ng YouTube yan sa sobrang dami na nag-upload eh. Magbabase lang sila sa complainant. Ganun lang kasimple yun. Parang dito sa Pilipinas, pag may complainant, i-entertain. Pag wala, okay. Ano na yan? Ganun din sa YouTube. Not unless, sipagan siguro sa YouTube or autobot yan na, na-detect ko to, nagmura. Bigyan natin ng email mo. Pero syempre, mas priority nila, mas madali kasi yun, ina-narrow down mo eh, di ba? Yun nga yung sinasabi natin, ina-narrow down natin. Yun yung sinasabi natin kay barbers na gusto nyong i-regulate yung mga social media content creator, ang dami niyan. Para kang naghanap ng karayom sa pakuan. Di ba? Bakit hindi nyo gawin i-narrow down nyo? Same din sa mga same din sa YouTube. Pag may complainant, doon magre-report, at least alam nyo na kaagad. Di ba? Ganun kasimple. Ganun lang kasimple. Iba kasi gusto nila pahirapan pa yung trabaho nila. Bakit ganun kayo mga mainstream media? Di ba? Yung kung totoo, ako naniniwala ako, hindi naman sasabihin ni Congressman Rodante Marcoleta to kung wala siyang basihan. Ano yan? Tanga? Di ba? Sinusuportahan ko yan, si Rodante Marcoleta. Alam niyo yan, mga kayon, di ba? PDP laban straight tayo. Kung hindi nyo pa nalaman, baka bago kayo rito sa channel ko. Ako yung vlogger na hindi na natin kailangan pambamangka. Ako yung vlogger na hindi na natin kailangan pang sumayaw between the two administration, 'di ba? O sa kabila o sa kaliwa, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo dito, eto na nga, nandito na nga sa taas ko, the PDP laban, yung lineup andi dito, tapos dito sa ibabaw ko yung 3 lokal na sinusuportahan ko. Actually, marami. Anong malapitan ng Caloocan? Over Trillanes. Sige nga, sino pipiliin nyo? 'Di ba? Yorme Isko Moreno, alam natin may resibo, marami nang napatunayan sa Maynila. Susubok ka ba ng bago? 'Di ba? Para kang kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo, 'di ba? Okay na eh, 'di ba? Ito pa si Congressman 1st District Ernix Junicio. Tambalan yan nila umayos ang Tondo niyan. Alam naman natin ang Tondo, although lumang istorya na yan. Alam naman natin ang Tondo, 'di ba? Maraming natatakot sa Tondo. Binalance nila yan. 'Di ba? Pinatunayan ni Congressman Ernix Junicio, pati na rin ni Yorme noon, nung siya pa ang mayor, na talagang ang Tondo kadayo-dayo.
At hindi na siya yung dating misconception natin na pagkatundo, maraming magulo, maraming masama, di ba? Di ba? Tulong-tulong yan, di ba? Eto, panoorin natin. Ay, hindi, babasahin lang natin kung paano sinolplak ni, meron pa akong ipapanood sa inyo. Kung paano sinolplak netong si Kati Binag, etong si Ace Barbers. Ito kasi yung post niya. Oh. Basahin natin. Ito, kay Ace Barbers to. It's a 2022 harassment case arising from past misunderstanding between former close friends at, mayon pala malalaki yan. Yan. Former close friends who will leave it to the court processes because I don't want to violate the sub judice rule even if the timing is suspect. Oh, ayan, binash siya dyan, no? Back to you. The audacity of for you to say that you respect the sub judice rule. We are tired of your lame excuses. We are tired that are still being ruled by oppressive and corrupt politicians like you. Basag. Di ba? Yan pa ang dami. You're such an embarrassment to the country. Biri mo, at ayun, ang dami, oh. It seems like the rules you apply when it's convenient for you, Ace Barbers. Tinagpa si Ace Barbers, di ba? We didn't, you applied the sub judice rule to BP Inday Saras Duterte's situation in Congress, di ba? Tapos, tinan mo niyo itong reaction na. Itong kagandahan sa Facebook eh. Parang ano ba to? Para ka na rin nag-survey. Tingnan mo. Oh. 6.9 yung haha reaction. 158 lang yung nag-like, meaning parang 158 lang yung naniniwala sa'yo. 65 yung angry. Etong iba, that's 20 lang yung gusto yung sinabi mo. 14 lang yung may care sa'yo. Diba? Ito wala na to. 6,900 plus yung nag-react. Nag-haha sa'yo. Diba? Punta natin si Kati Binag. Actually, pinost niya yan ni Kati Binag. Diba? Ito. Saan na ba yun? Ayan, oh. Bakit po, makikita ba ito dito? Ay, hindi. Ayan. Oh. Bakit po nung time ng Quadcom hearing at ininsist nyo na sumagot si BP Sara about confidential funds and she answered na di pwede because she'll violate the sub judice rule, ayaw nyong pumayag. Boom! Basag! Basag si Ace Barbers, di ba? Ngayon, ayaw mo rin i-violate the same rule and we're supposed to respect you. You stand is suspect. Di ba? Di basag na basag si Ace Barbers ngayon. Ano sinabi sa kanya? Back to you. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Asa na ba tayo? Yan yung sinasabi natin. Na bumalik sa kanya lahat ng sinabi niya. Di ba? Ayusin lang natin to. Basag si Ace Barbers. Di ba? Si Ace Barbers, hindi na siya tumatakbo. Graduate na siya. Sabi niya, according, parang narinig ko, graduate. Parang tumatakbo ata yung asawa niya. Hindi ko sure, pero basta ganun. So parang sinusuportahan niya yung asawa niya, yun ata ang tumatakbo. Kasi graduate na siya. Dito mo malalaman na kung gaano, parang survey din sa Facebook, no? Pagka nakakatawa yung sinabi mo, maghahaha sila. So pagka alam nila na kailangan kang i-criticize through reaction, gagawin nila. So parang, bilhin mo 6.9, 20 lang yung love. Parang 158 yung nag-like. So, sama na natin yun. 158 plus 20. Di 178 lang yung may gusto sa'yo. Then, 6,900 out of 7.1 reaction na total, 6.9 of them, naghaha. Ibig sabihin, nakakatawa yung sinasabi mo. Doon pa lang, basag na basag ka na. Diba? Ngayon, paano mo papatunayan pa sa sarili mo na credible ka? Kung dyan pa lang sa simpleng post. Bakit pumunta ka sa PDP Laban na page? Kita mo lahat doon. Bihira lang yung mga naga. Meron may maghahaha dyan kasi madali lang pumindot ng haha. Pero lahat puro heart, puro care. Kasi marami. Doon pa lang
Huwag na tayong tumingin pa sa tunay na survey. Eh, yan na nga ang survey eh. Di ba? Yan na parang survey na din yan in a way. Kasi, hindi ka naman pagtatawanan kung mga believer mo yan, kung follower mo yan eh. Di ba? Hindi yan, di ba? Ganun ka kabarado, ganun ka naka-notorious, ganun ka nakabarado sa mata ng mga tao ng sambayanan. Alam mo kami rito, in fairness sa mga viewers ko, hindi ko man kayo ma-shoutout isa-isa kasi sobrang dami nyo. Nagpapasalamat ako. Lagi yan. Kayo lagi ang una kong pinapasalamatan kasi talagang I owe you big time. Kasi maganda kahit papano, maganda naman yung kinikita ko. Maganda naman yung kinikita ko pambuhay ko sa pamilya ko. Kasi meron akong anak na may autism eh. Pagka may anak kang autism, ang kabalikat niyan, gastos. Pero okay lang, walang problema. Ang pera kinikita eh. Ang pera kayang kitain. May autism akong anak, yung panganay ko. So yung therapy niyan, yun ang magastos. So speech therapy, occupational therapy, SPED school. Can you just imagine? 3, SPED, speech therapy, tapos occupational therapy. Can you just imagine how much ang kailangan ko para maitaguyod ko lahat yun? And it's all because of you, kayong mga viewers ko. Kahit papano, kahit minsan kapos, kahit hirap, natutugunan ko yung pangangailangan ng anak ko. Kasi talagang kailangan eh. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gumising ng maaga, i-review ko to. Kailangan kong ayusin yung pananalita ko. Kailangan may alam ako. Kasi I cannot teach you what I don't know. So, ang ginagawa ko yung assignment ko, pinag-aaralan ko yung batas, yung kahit papano, yung batas, hindi ko naman pinag-aaralan, at least alam natin. Nanonood tayo sa mga credible na mga sources natin, at binabalita ko sa kayo. And I believe, and I strongly believe naman, na kahit papano may saysay naman yung sinasabi ko sa inyo. May kwenta naman yung sinasabi ko sa inyo. Yun, dun, non-negotiable yun. Talagang kailangan ko magpasalamat sa iyo. It is non-negotiable. Kailangan ko magpasalamat sa inyo araw-araw, every time na nag-upload ako. Lagi yan. Maraming salamat sa mga viewers ko abroad. Maraming salamat sa mga viewers ko sa lokal. Whether na napadaan ka man, o solid ka man sa akin, o solid ka sa akin kasi alam mong solid yung sinusuportahan ko, o solid ka sa akin because ako yung pinapanood mo. Nevertheless, kahit ano man doon, thank you. Okay, pasukin na natin to. Manong Ted Pailon. Ito muna. Ito pa pala muna. Wala pa pala si Manong Ted Pailon. Ako, ang haba ng video natin. Ito yung fake robbery. Alam niyo, nabalitaan niyo, naulat ko dito yun eh. Yung mga hold-upper sa Davao, di ba? O lumalabas na fake robbery kasi na-interview nila, parang ang lumalabas na may nag-utos sa kanila para sirain ang mga Duterte. Pilit mo ganun, di ba? Na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila international na magkapon sa mga sabukon lang kung mga gabo. Sabukon lang kung mga gabo. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and a promise of a reward pag nagawa nila yung criminal activity. But on the other hand, dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. It encourages criminals to do these kinds of activities. Kahit naman, we're doing everything that we can to secure Davao City. Pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Diba? Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa nyo. Tuloy-tuloy lang kami. So kaya makikita nyo may maraming bangag talaga sa Facebook, recording themselves and posting it on social media na nagsasabo sila. Maya na lang may makikita ka na mga matatandang tao, yung pinapatay nila, pinuputulan pa talaga nila ng ulo, tapos bangag nahuhuli. It's all documented. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. Prohibited yung drugs eh. It should not come out of somebody's mouth, especially when you are the chief PNP. Para kasing sinasabi mo, you're tolerating these kinds of activities. Wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga. Duterte lang talaga.
Duterte lang. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Duterte lang talaga. Hindi mo naman, di ba? Kasi ganito yan. Sabi nila, di ba, noon pa man, pag nag-shabu ka daw, ganun, iniiba ko yung pronounce. Pag nag-shabu ka daw, kasi YouTube, rules and terms and condition yan. Pag nag-shabu ka daw, hindi ka daw aantukin. So, ang sinasabi ng PNP chief, na parang pampagising yung shabu para makadagdag oras. Makapag-overtime ka, in short. Parang ganun yun. Alam natin to, alam nyo to. Hindi ko na kailangan pang i-doro explanation kasi alam nyo to. So, ganun yun, di ba? Noon before. Actually, hanggang ngayon, sinasabi nga ganun eh. So, pagka ayaw mong antukin, gusto mo mag-overtime sa trabaho, ayaw mong antukin, kailangan mong kumita, mag-shabu ka para hindi ka antukin, makapagtrabaho ka pa kasi mulat ka niyan eh, di ba? Gising. Para ka reporter niyan, gising 24 oras. Di ba? Bili mo, sasabihin mo yun. Anong mararamdaman ng mga addictus, benedictus? Di ba? Uy, okay tayo kay Chip, di ba? Okay tayo. Pampagising lang naman. Hindi naman tayo addict. Hindi naman tayo addict. Gusto ko lang naman gumising. Gusto ko lang naman mag-overtime. Kaya titira tayo ng shabu, di ba? Shabu. Para gising tayo. Di ba? Kung gusto mo mag-overtime, matulog ka ng sapat. Nang sa ganon, hindi ka antukin. Ngayon, pag inaantok ka na, kunyemas ka, amuwi ka, at matulog ka. Di ba? Yun ang magandang advice. Inaantok ka. O di umuwi ka, matulog ka, tapos. Pagising mo, sapat na yung tulog mo, magtrabaho ka ulit. Di ba? Ganun lang yun. Bakit pa natin kailangan pa sabihin na, o explain na, yung shabu kasi, pagka gusto mo nga, hindi yan mga addict. Hindi yan mga addict. Pagka gusto mo nga mag-overtime, dagdag oras, mag-shabu ka nang sa ganon, makapag-overtime ka, kumita ka na malaki. Di ba? Grabe, no? Pagka ganon talaga ang leader mo, ang liderato mo, tas ganon na kanyang vision, Diyos ko, ano na mangyayari sa Pilipinas? Duterte lang talaga yung concern. Proud ako kasi alam ko hindi mali at hindi masamang tao yung pinusuportahan ko. PDP laban. Mga kayo etong lokal na tatlo, Along Malapitan, Yorme Isko Moreno, Congressman Ernix Dionisio. Ito yung mga sinusuportahan ko sa lokal. Pero siyempre sa national, alam niyo yan, hindi ko kailangan pang bumaliktad. Kaya kong sabihin eh. Baka sinasabi niyo kasi, ano ka lang eh. Ano ba to? Baka balang araw, doon ka na sa kabila, mag-vlog pagka binayaran ka. Ito nga, walang bayad eh. Kayo ang nagpapasahod sa akin. Pag sinipag kayo na wag mag-skip ng ads. Pag sinipag kayo na tapusin yung video, kayo ang nagpapasahod sa akin. Okay na ako doon. Hindi ko na kailangan yung pera ng ibang mga puli. Okay na ako dito. Nasa bahay pa ako. Nandito pa ako sa studio ko. Di ba? Okay na ako doon. Wala akong planong pumunta sa kabila. Ito kaya kong sabihin ng tapos. Wala akong planong pumunta sa kabila.